salamat kasi nagbiyahe pa kayo, nag-absent pa kayo. At madami kayong pinagliban na mga kailangan ninyong gawin para pumunta dito. So maraming salamat sa oras ninyo at sa pagpapakita ninyo ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. At yes, kakatapos lang ng aking pagbisita sa kanya at okay naman siya. Nagtatanong lang siya sa mga timelines kasi nga malapit na yung eleksyon at tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa kampanya ng mga senador at tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang eleksyon sa Davao City. So yun yung napag-usapan kanina, yung kampanya at eleksyon na nangyayari sa ating bayan at nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa eleksyon, sa halalan. At okay naman siya, may rice na, may kanin na, lagi. May kanin na daw. At yung mga taga Netherlands kahapon nagsabi sila iba daw ang pagkaluto ng ng kanin dito. Tinanong ko siya kung tama ba yung pagkaluto ng kanin. Tama naman daw. On that point, na-perfect na natin yung kanin, yung rice doon sa loob. But medyo mahina pa siya kumain kasi nga he's getting used to sa pagkain sa ulam kasi hindi Pilipino yung ulam pero meron ng rice at meron naman siyang access sa gatas at prutas, yun din yung hinihingi niya noon. So okay naman siya. Ang kanyang may mga sakit na si Pangulong Duterte, natural lang yon dahil mag 80 years old na siya. So merong doktor na nagmamonitor sa kanya at meron din silang nurses na nagmamonitor din sa kanya. Ang kanyang blood sugar, nilagyan na siya ng gadget para sa blood sugar niya. So meron na silang parang electronic checking doon 4 times a day sa kanyang blood sugar. So medyo controlled naman ang blood sugar. Ang problema na lang natin ay hindi mapigilan yung pag-inom niya ng Coke Zero. So, bago ako umalis, binilhan ko siya ng 4 na Coke Zero.